was bruised for our iniquities. Surely He bore our sorrow, and by His stripes we are healed. Minsan pa, He was wounded, He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. Surely, He bore all of our sorrows, and by His minsan pa, from our hearts now, saints, praise Him. He was wounded, He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. Surely, He bore all of our sorrows, and by His stripes we are. Minsan pa, He was wounded, oh, He was wounded for our transgressions. Sing from our hearts, He was bruised for our iniquities. Ang kaparusahan na para sa iyo, kapatid, ang Diyos ang siyang nagpasan. Surely He bore our sorrows, and by His stripes we are healed. One more song. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives. Hallelujah. Chorus, please. Because He lives. Our Pastor Chiva, hallelujah. I can face tomorrow because He lives. All fear. Ang iyong lingkod, Lord, hallelujah, ay walang magagawa, Panginoon. Hallelujah. Maliban na Ikaw ang magbukas ng mga unawa namin, Panginoon. Hallelujah. Ng aming mga puso, Lord. Hallelujah. Ng aming kaisipan, Panginoon. Hallelujah. At hayaan mo sa kasimplihan ng pangangaral ng iyong salita, Panginoon, ay maabot mo, Panginoon, Lord, ng anumang pangailangan, Panginoon, sa umagang ito. Lord, ganun din, nadalangin namin, maging ang gawain, Panginoon, Lord, kung nasaan man ang aming pastor sa dako na ito, patuloy mong ingatan at pagpalain din, maging ang lahat ng gawain, Lord, na dinadaos sa iba't ibang dako, Lord. May you bless them, Father God. Hallelujah. Lord, we want to thank you. We just commit everything and whatever thing, Lord, na ma-accomplish namin sa buong maghapon na ito, sa iyong mauwi ang kadakilaan, papurit pagsamba, Lord. This is our prayer. In Jesus Christ's name we ask and pray. Shall we say amen? Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Maraming tayong makaupo. Praise God. Hallelujah. Isang magandang umaga po sa ating lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. It's a privilege to stand sa dakong ito, mga kapatid. Hallelujah, na naging channel ng blessing. Amen. Hallelujah sa amin. Hindi lang noon, maging sa mga panahon na ito, mga kapatid, kung papaano na pinagpapala ng Panginoon ang bawat gawain nyo sa bawat Sunday. Kung hindi man namin napapanood ng Sunday, we find time, pag uwi ng bahay ay talagang
isa rin po kami sa nananalangin para sa inyo. Amen. Kung papaanong maraming mga churches na pinagpapala rin sa gawain, mga kapatid. Amen. Isa na po kami doon, mga kapatid. Ano? Kaya nagpapasalamat po kami sa biyayan ng ating Panginoon na may mga gawain na katulad nito. At we just pray na ang Panginoon pa ang mag-bless sa dakong ito sa mga endeavors ng church, mga kapatid. Amen. At we know na hindi po ganun na birong ministry ang nakaatang ngayon, mga kapatid. Amen. Ano? So, kasama po ang aming mga kapatid sa dako po ng Tuguegarao at sa dako din ng Ramon, mga kapatid. Amen. Ay dala ko po ang pagbati sa umagang ito, mga kapatid. Amen. Ano? So, hindi pagtatagal na lahat tayo po ay tumayo. We just want to read some scripture. Matthew chapter 13, verse 24 hanggang 30. Hallelujah. So, Matthew chapter 13, verse 24 hanggang 30. Praise God. Hallelujah. Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field. But while man slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. So the servant of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? From whence then hath it tares? He said unto them, An enemy hath done this. The servant said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up? But he said, Nay, lest while you gather up the tares, you root up also the wheat with them. Sa verse 30, mga kapatid, Let both grow together until the harvest. And in the time of harvest, I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. Ang Panginoon po magpala sa kanyang salita. Mara tayong makaupo. Praise God. Hallelujah. Amen. At nais kong pamagatan ang pangangaral ngayong umaga about the harvest season, mga kapatid. Ano? The harvest season, mga kapatid. Ano? At sa probinsya, wala na pong ibang inaabangan, no? Maliban yung harvest, kasi ito na yung time of the year na yung mga farmers ay mare-reward sa kanilang labors, sa pagsasaka. Ano, hindi po birong mga resources ang ginagamit nila, and sometimes dumadaan sa bagyo, praise God, at may mga sa pagbagsak ng presyo. Kaya pag dumarating po yung anihan, ay talagang tuwan-tuwa po ang mga farmers, ano? At ito yung inaabangan nila. Hallelujah, no? So, this harvest season, praise God, hallelujah. At sa baryo, piyesta yan, mga kapatid. Amen. Dahil yan yung panahon na masasaya yung mga pamilya dahil merong kita, yung mga magsasaka, yung mga nakikisaka, mga kapatid. Amen. Pero sa paglipas ng panahon, hallelujah, sa advancement ng technology, ngayon ay medyo malungkot na rin, ano, dahil yung mga dating kumikita, na nakikisaka, ay pinalitan na ng mga reapers, ano? Ganun pa man, mga kapatid, amen, ano? Ito pa rin ay nanatili na pinaka magandang bahagi ng pagsasaka, mga kapatid, amen, ano? So it's harvest season, at yung season na ito, mga kapatid, amen, I would say na ito po ay season of maturity. Hallelujah, no? So harvest season is a season of maturity. When we say season, sabi niya rito, mga kapatid, amen, ano? Sabi niya, season is one of the 4 periods of the year: spring, summer, autumn, or winter. No? Dahil sa Amerika, may 4 silang season, mga kapatid. No? Sa Pilipinas, wala tayong ganyan na 2 lang ang season dito. Ano ba yun? Dry and the very dry season. Dry and wet season, mga kapatid. Amen, ano? Doon kasi sa dako ng region 2, halos wala nang ulan, mga kapatid. Amen, ano? Praise God.
You see, ito po yung apat, pag i-define natin yung season sa language ng Amerika, they have 4 seasons, mga kapatid. Hindi natin alam kung paano nila dinidivide yung season. Siguro mga 3 months, mga kapatid, amen. At yung bawat season na yan, yung spring, doon nagsisimula yung pagtutubo ng mga pananim, darating yung summer, darating yung autumn, darating yung winter, mga kapatid, amen. So, merong different stages ng life of a certain organism sa bawat season, mga kapatid, amen, na lumilipas, mga kapatid. At another definition, sabi niya, season is the period of the year when something that happens every year happens. Hallelujah, at nais kong kunin natin yung context ng pangangaral on the second definition, that the period of the year when something that happens every year happens. Okay? So, ibig sabihin, merong season in a certain year, katulad ng mga season po ng mga prutas. Praise God. Hallelujah. Dumarating yung season ng kalamansi, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At dumarating din yung season ng mga pakwan. At hindi mo pwedeng i-produce yung watermelon. Praise God. Hallelujah. Although may harvest ngayong mga buwan din na ito, pero the best time of harvest, mga kapatid, amen, is during the summer, mga kapatid. Okay? Dahil yun yung matamis yung pakwan sa panahon na yan, mga kapatid, amen. At laging ganoon din sa mga citrus fruit, mga kapatid, yung mga kalamansi and oranges, sila ay lumilitaw naman sa panahon ng tag-ulan. Hallelujah. At best din yung kanilang lasa during that time, mga kapatid, amen. Hallelujah. Dahil alam ng Panginoon, there is a certain intelligence na nag-design ng mga bagay na ito, mga kapatid, amen. Hallelujah. Dahil alam ng Panginoon that during the summertime, kinakailangan ng tao ng makatas na prutas, mga kapatid, amen. And so, God provides, mga kapatid, amen. At ganoon din sa tag-ulan, mga kapatid, you see, maraming nagkakasakit, so God is raising a certain kind of vitamins para manourish din yung mga tao. Amen? Ibig sabihin, hindi po nagkataon, mga kapatid, yung season ng mga ito ay hindi nagkataon, mga kapatid. There is a certain intelligence na nag-design nito, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kaya napakabuti ng Panginoon dahil marunong yung Panginoon, mga kapatid. Amen. Naglalagay siya ng season sa bawat maging sa mga prutas, even in our lives, mga kapatid. Amen. Yung season is not only applicable doon sa mga harvest, mga kapatid, amen. Even in our lives, mga kapatid, amen. Meron din tayong season, praise the Lord, hallelujah. Sabi niya rito, mga kapatid, amen. You see, praise God, yung harvest na ito, mga kapatid, amen, ito ay nagsimula doon sa book of Genesis, hallelujah, Noong tinanim ng kaaway, praise God, nung nagsimula ito doon sa book of Genesis, kasi ito yung simula ng lahat ng bagay, mga kapatid, amen. Dito nagtanim ang kaaway, at dito rin nagsimula, mga kapatid, amen, ang seedline ng Panginoon, mga kapatid, amen. Hallelujah. Kaya nga, noong nagkaroon na, mga kapatid, amen, ng pagtatanim doon sa book of Genesis, praise God, hindi ito kagaya na nabasa natin kanina, hindi ito pinabunot ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, let them grow both together, mga kapatid. Kaya mula doon sa book of Genesis, ito ay nagpatuloy na nagana, mga kapatid, amen, ang kasamaan. Hallelujah. Kung paano ang iglesia rin, mga kapatid, amen, ang bride, mga kapatid, amen, ay unti-unti rin bumabalik doon sa dati niyang kalagayan, mga kapatid. Ganon din naman ang kasamaan ay lumalago, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, ang sabi ng propeta, spirit never dies. Hallelujah. Nung nabaha sa panahon ni Noah, dahil nung panahon ni Noah, mga kapatid, amen, umabot na ang sinabi niya na ang kaisipan ng tao, yung haka ng kanyang puso at kaisipan ay puro kasamaan, mga kapatid.
Kaya ang ginawa ng Panginoon, He sent the flood, praise God, at lahat ng tao, mga kapatid, amen, maliban doon sa 8 kaluluwa, ay nabura sa ibabaw ng lupa. Praise God, hallelujah. Pero mga kapatid, amen, nawala yung mga giants, nawala yung mga taong masasama, mga kapatid, amen. Pero yung Espiritu, hallelujah, ay nandoon pa rin, mga kapatid, amen. Kasi hindi kayang lunurin ng tubig ang Spirit, mga kapatid. At nagpatuloy ito, even the Sodomic spirit, mga kapatid, nung panahon ni ng Sodom at Gomorrah, nagpatuloy ito, mga kapatid, amen. Hallelujah. At yung espiritu sa panahon ng Sodom at Gomorrah, ay, yun din yung spirit in a more intense power, amen, ang gumagala ngayon, mga kapatid, amen, hallelujah. So you see, kaya nga meron ng homosexuality, lahat yung dumami na yung gender, no? Hindi ko na meron ng ano ba 'yon, yung dati may bakla lang sa katomboy pero nagkaroon uli ng panibago, mga kapatid, amen. So nagkakaroon din ng kumbaga nagiging intense yung kapangyarihan, no, habang tumatagal yung panahon, mga kapatid, amen, ay nagiging mas matured. Amen, even yung kasamaan, mga kapatid. Amen, hallelujah. At kaya nga lahat ng taong tanungin mo ngayon, mga kapatid, amen, sabi nila, napakasama na ng panahon natin. Napakasama na ng panahon natin, mga kapatid, amen. Pero hindi nila nakikita yung other side, mga kapatid, na meron ding grupo ng tao, mga kapatid, amen, na namumuhay ng may kabanalan sa panahon na ito, mga kapatid. Okay? Ang nakikita ng tao kasi, yung presence ng Panginoon ay laging unrecognized. Hallelujah. Kasi it's a human tendency na makita ng tao yung masamang bahagi lang, mga kapatid. Hallelujah. No? Meron isang artist, sabi niya, kumuha siya ng bond paper na malinis at nilagyan niya ng tuldok ng pentel pen. Anong nakikita ninyo? Sabi niya. Yung itim na tuldok. Pero hindi nila nakita yung napakalaking puti, mga kapatid. Amen. You see? Amen. So, kaya nga, yung tao, mga kapatid, amen, ay it's a human tendency na marami kang ginawang mabuti. Di ba? Ang makikita sa'yo yung isang bagay lang na nagawa mo, mga kapatid, amen, na pagkakamali, mga kapatid, amen. Hallelujah. Kaya even in our time, nakikita nila yung kasamaan, nakikita nila kung paano nag-progress ang kasamaan, pero hindi nila ma-recognize, mga kapatid, amen, hindi nila makita na may mga tao rin pinapabanal ng Panginoon sa panahon na ito, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga pag nag-e-exam, yung mga kumukuha na examination, pag uwi, yung naiiwan sa isip nila yung mga maling nasagutan nila. Di ba? Hindi mo naaalala yung mga tamang sinagot mo, pero yung mga mali, mga kapatid, amen. You see? Kasi ang tao po ay, it's a human tendency, no? It's a, amen, hallelujah. So we see, the Sodomic spirit, no? Ay nandiyan, even the spirit of deception na nandaya kay Eve, ay nandito sa ating kalagitnaan, mga kapatid. Nasa kalagitnaan ng mundo na umiikot, deceiving. Hallelujah. No? Now, tingnan natin, na-share ko na to one time. Meron tayong mga magician, di ba? May mga magician, sila ay nagpe-perform ng mga tricks. At minsan, right in your very own eyes, mga kapatid, amen, at a distance of 1 meter, magpe-perform ng magic, mga kapatid, amen. Hindi mo, praise God, hallelujah, hindi mo makikita kung nasaan nanggagaling yung mga cards and everything. Hallelujah. At kung tatanungin mo, na Brad, ilang taong ka nang gumagawa nagpe-perform ng magic? Sabi nila, I've been practicing 20 years. Hallelujah. So ibig sabihin, sa 20 years na pagpa-practice ng magic, hindi mo na pala ma-recognize, hindi mo na makikita kung saan niya kinukuha yung mga cards, mga kapatid, and everything. No? So, just imagine, mga kapatid, amen, kung paano nag-progress from the Garden of Eden, amen, yung spirit of deception ay lumago ng lumago until the very moment, mga kapatid, amen, hallelujah,
At tingnan nyo mga kapatid, amen, just imagine ko anong kayang gawin ni Satanas sa harapan, amen, para ma-deceive ang tao, mga kapatid. Amen. Kung yung magician na nag-practice lang ng 30 years, hindi mo na makita eh. Hallelujah. How much more yung ilang libong taon nang nagdi-deceive, mga kapatid, amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, amen, kung sa atin lang mga sarili, wala tayong magagawa, kundi biyaya ng Panginoon, mga kapatid, amen, na nakaka-overcome tayo, mga kapatid, amen. Biyaya ng Panginoon na nakakalagpas tayo, amen, na nakakasurvive tayo sa bawat araw in this kind of spirit, amen, na meron ang sanlibutan, mga kapatid. Hallelujah, no? So makita natin yung bagay na ito, kaya sabi ng Matthew chapter 24, verse 24, sabi niya, for they shall arise false Christ and false prophet, and shall shew great sign and wonders. Insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. Kung posible lang nga eh. Hallelujah. No? At kung hindi lang tayo elected, praise God. Amen. Kung hindi lang tayo pinili ng Panginoon, amen, sa uri ng espiritu na meron ng sanlibutan, this kind of spirit of deception, mga kapatid, amen, hindi tayo makakalagpas, mga kapatid. Pero if it possible, kaya lang hindi posible, hallelujah, dahil tayo ay pinili ng Panginoon, dahil tayo ay pinreserve ng Panginoon, mga kapatid, amen, sa isang kaligtasan, mga kapatid. Hallelujah. So, yung spirit na yan, mga kapatid, amen, ay kasama rin na nag-mature. No? Yung wheat and tares ay sabay din siya na lumalago, mga kapatid, amen, sa panahon na ito. Hallelujah. Kaya nga sabi ng Panginoon, wag mo na siyang bunutin muna. Dahil halos magkamukha yung dalawa. Hallelujah. Di ba? Halos magkamukha yung dalawa. Sabi dito sa, shall we display some scripture? Sa 2 Timothy chapter 3, verse 1. Hallelujah, no? 2 Timothy chapter 3 verse 1. Sabi niya, this know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own self, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despiser of those that are good, traitors, heady, high-minded. You see, it's the opposite ng karakter na gustong i-develop ng Panginoon sa atin. Ang Panginoon, we heard yesterday about humility. Pero ngayon, mga kapatid, yung spirit of the age is being high-minded. Hallelujah. Mapagmataas, sabi niya, lovers of pleasure more than lovers of God, having a form of godliness. You see? Kaya yung mga taong sinabi dito sa scripture, hindi po yan unbeliever. Even Brother Branham, he quoted doon sa kanyang message. Sabi niya, hindi yan unbeliever. Mga taong iglesia rin yan, mga kapatid. They have the form of godliness. Kaya nga, mga kapatid, amen, mahirap niyang i-distinguish dahil pumupunta rin sa church, parehas din ng mga mahaba rin ang buhok, mahaba rin ang palda, mga kapatid, amen. Praise God. Hallelujah. Kaya, ang sabi niya sa angel, huwag niyo munang bunutin. Dahil magkamukha sila. Hallelujah. Praise God. Hayaan nyo na sila ay kapwa lumaki. Praise God. At maghihiwalay yan sa kanilang mga bunga, mga kapatid. By their fruits you shall know them. Hallelujah. So ang tanging paraan, mga kapatid, amen, para madistinguish ng farmer, no? In this time, mga kapatid, amen, ay kapwa silang lumaki at magmanifest yung mga bunga nila, mga kapatid, amen. Hallelujah. Praise God. So, yan yung atmosphere, no? Yan yung atmosphere na kinabubuhayan natin. It's very, very loose. Napaka-delikadong panahon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God, no? Yan yung kinabubuhayan natin paglabas mo ng bahay, ng tahanan natin o ng church, mga kapatid. Amen. Yan yung puwersa, amen, na nilalabanan natin, mga kapatid. You see? At nandoon na rin, yan din yung atmosphere na nagpupuspos upang sumagad ng kasamaan, mga kapatid, amen.
Kung paano ang Panginoon ay pinupuspos niya ang iglesia, mga kapatid, amen, nagpo-provide din siya ng makalangit na atmosphere para din tayo ay lumagok. Yan din yung atmosphere ng kaaway. Hallelujah, no? Na pinoprovide niya, mga kapatid, amen, sa mga tao ng sanlibutan para sumagad ang kasamaan, mga kapatid, amen. Hallelujah, no? So you see, dumating na tayo sa panahon, no? We have come to the season of harvest. Na sumagad na ang lahat. Even human intelligence ay halos ay sumagad na rin, mga kapatid. Amen. Now, nagkikreate sila ng artificial intelligence. Praise God, hallelujah. At yung mga tao gusto nang pumunta rin sa ibang planeta. Meron na nagpapareserve na sa Mars, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kagaya nung panahon ni Nimrod, na gusto nilang abutin yung langit para pag nagkaroon muli ng baha, hindi sila mababaha. Praise God. At yun din yung panahon na ang Panginoon ay nag-send ng judgment. Amen. Kaya, praise God. At sa panahon natin ngayon, mga kapatid, amen, ganun din ang kaisipan ng tao. Gusto nilang abutin, yung even the planets, mga kapatid, amen. Praise God. Gusto nilang sumagad na yung kanilang intelligence, mga kapatid, na gusto nilang pantayan, amen, ang kaisipan ng Diyos. So alam natin, pag dumarating yung panahon na yan, God always send judgment, mga kapatid. Kaya wala nang naiiwan sa sanlibutan, mga kapatid, amen. Nag-aabang na ito ng judgment ng ating Panginoon, mga kapatid, amen. No? So you see, amen. So we speak about the season doon sa kalagayan ng mga pananim, mga kapatid, amen. Pero nais kong dalhin kayo, mga kapatid, amen, doon din sa season ng buhay natin, mga kapatid. Hallelujah, no? So, hindi lamang po sa pananim ang season, even in our lives, mga kapatid, amen, meron din certain season ang buhay natin. Praise God, hallelujah, no? At pag pinanganak ka, mga kapatid, the moment na pinanganak tayo sa mundo na ito, mga kapatid, amen, wala naman tayong pupuntahan, no? But to mature, mga kapatid. Hallelujah. Wala namang ipinanganak na lalong lumiliit habang lumilipas ang panahon. Hallelujah. No? Kaya nga, pag pinanganak ka sa kaharian ng Diyos, kung pinanganak ka sa kaharian ng Diyos, walang pupuntahan yan, Praise God. Hallelujah. No, dahil magmamature at magmamature, mga kapatid, amen, habang lumilipas ang araw, habang lumilipas ang panahon, amen, lahat ng ipinanganak sa katawan, mga kapatid, amen, praise God, regardless of what he eats, amen, praise God, lumalaki pa rin, mga kapatid, amen, hallelujah. Kahit nga kumain ka ng puro kanin lang, hallelujah, hindi mo kayang pigilan yung maturity, mga kapatid, amen. Although it will delay, minsan pag maayos yung pagkain ng bata, mabilis yung maturity. Nade-develop ng mabilis yung mga bones, mga kapatid, amen. Pero just the same, yung mga bata rin na kumakain lang ng simpleng pagkain, nagmamature din sila, mga kapatid, amen, dahil walang pupuntahan, they are bound to a certain season, amen, na kinakailangan mangyari sa buhay nila, mga kapatid. Hallelujah, no? At you see, lahat dumadaan din sa pagkabata, no? It's a certain season ng buhay natin na tayo ay dumaan sa pagkabata. But it won't stop there. Hallelujah. Hindi ka mananatiling bata, whether you like it or not. Hallelujah. Darating yung panahon, praise God, hallelujah, na magmamature tayo. Praise God, napapasok yung tao, mga kapatid, amen, doon sa edad, no? Na inaasam niya, mga kapatid, amen. Hallelujah. No, yung age ng maturity. Praise God, hallelujah. At minsan, di ba, yung mga kabataan, sabi ni Brother Branham, yung age na 23 and 25 ay it's a kind of perfect age, mga kapatid, amen, hallelujah. Dahil doon nagmamanifest, no, sa edad na yun, mga kapatid, amen, hallelujah, ay nandoon yung best na itsura, best na lakas. Hallelujah. Praise God. And it's a certain season, amen. It's a season of maturity. Praise God. Hallelujah. At yan din yung sinabi ng propeta, no?
Praise God. Kaya nga si Adam ay, praise God, hindi siya dumaan na sa pagkabata, mga kapatid, amen. Noong siya ay kinreate ng Panginoon, he was at the perfect age, mga kapatid, amen. Kaya doon sa beyond the curtain of time, sabi niya, lahat ng, walang matatanda doon, mga kapatid. Lahat sila ay ibabalik ng Panginoon at a certain age of life, at their perfect age, mga kapatid. Hallelujah. Lahat ng buhok na nawalan natin ay ibabalik ng Panginoon. Hallelujah. Kaya wala ng kalbo doon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kaya nga yung magulang, it's a joy of the parent habang lumalaki yung bata, praise God, hallelujah, ay nababanaag niya yung itsura niya doon sa kanyang anak, mga kapatid. Hallelujah. Tandaan ninyo, praise God, yung DNA natin, amen, praise God, yung DNA ng magulang ay hindi kayang baguhin ng pagkain na kinakain niya ng anak, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ibig sabihin dahil masarap yung kinain niya, dati siyang maitim yung magulang niya ay magiging maputi. Amen, hallelujah. Or meron siyang, yung itsura niya, mga kapatid, ay mababago dahil sa kinain niya, mga kapatid. Hindi ito mababago, mga kapatid. Amen, hallelujah. Dahil hindi kayang i-alter ang DNA ng Diyos sa atin, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. O kaya nga, sabi ng magulang sa anak, sabi niya, anak, pag laki mo, magiging kamukha mo ako. Tiningnan ng bata yung magulang niya, tatay, ayoko nang lumaki. Praise God, you see? Hallelujah. Pero doon sa part ng magulang, gusto niyang makita talaga eh. Diba? It's a joy na makita mo yung image doon sa anak, mga kapatid, amen. Pero it won't happen very fast. Magaman doon sa bata at the young age, makikita mo na yung ilong, yung paglalakad, nababanaag mo doon sa anak mo. Pero hindi pa yun yung full manifestation ng itsura mo. And as the year passes by, unti-unti, mga kapatid, amen, habang lumalaki yung bata, mga kapatid, amen, and at the time of maturity, lubos mong nakikita yung reflection mo, mga kapatid, amen, at yung magulang tuwang-tuwa. Hindi ko lang alam doon sa anak, mga kapatid. Hallelujah. No, praise God. Hallelujah. Pero, you see, kung in a spiritual sense, mga kapatid, amen, it's a joy para sa atin na sa bawat paglipas ng panahon ay maging kamukha tayo ng Panginoon, mga kapatid, amen. Sa bawat paglipas ng araw, paglipas ng linggo, ay merong image. Amen. Nakukuha natin yung image, mga kapatid. Tandaan ninyo, hindi darating ang harvest hanggat hindi matured. Amen. Yung binhi, mga kapatid. Dapat kung ano yung tinanim, ganong state din, mga kapatid, amen. Yung gulang, amen, praise God, yung pagkahinog, mga kapatid, amen, ay ganon din, mga kapatid, amen. Kaya nga ang Panginoon ay minamature tayo, no? Ng Panginoon, mga kapatid, amen, hallelujah. So you see, it's a certain season, praise God, hallelujah. And kaya nga pagdating na sa season na yan, amen, pag mature na talaga, anong susunod doon? Amen, praise God. Malalaglag uli yung butil, mga kapatid, amen. Hallelujah. Kaya nga ang Panginoon darating na sa harvest dahil nandun na yung perfect time, mga kapatid. Amen. Hallelujah. No? Kaya nga pagdating ng perfect age ng mga ng tao, praise God, papasok na doon sa season ng another season of life. Gusto nila lang pigilan na eh. Hallelujah. Di ba? O kung ano-ano nang ginagamit ng yung delaying, dinidelay nila yung pagtanda. Praise God. Hallelujah. They want to preserve yung itsura nila at their best, mga kapatid, amen. Pero pag pumapata ka na ng 30s and 40s, mga kapatid, amen, unti-unti ng, praise God, gumagamit na ng astringent, gumagamit na ng pampabatak ng balat because they want to delay. Hallelujah. Ayaw nilang pumasok doon sa susunod na season, pero whether you like it or not, mga kapatid, amen, hallelujah, ladagpas yung season na yan. Kaya nga, mga kapatid, amen, praise God, ang babalikan ng Panginoon, mga kapatid, amen, ay doon sa panahon na ang bride ay nandoon na sa perfect na kalagayan niya, mga kapatid, amen. Kaya hindi napapalagpasin ng Panginoon yung panahon na ito, mga kapatid, amen. Pag ang bride ay nandoon na sa perfect, amen, doon sa pureness, mga kapatid, amen, sa full maturity, amen, babalikan ng Panginoon, mga kapatid, amen, ang kanyang bride. Now, let me
Quotation ni Brother Branham. Ang sabi niya rito, mga kapatid, amen, now I said a moment ago that the false mind. Now I said a moment ago that the false mind. Hallelujah. So, tingnan natin. Now, ito na. Sabi niya, now I said a moment ago that the false vine came into full fruition in this age. Her fruit would mature and ripen. That is correct. This evil-spirited church full of iniquity will be revealed as the mustard seed that grow into a tree wherein lodge the fowls of the air. Hallelujah. At her head will be the Antichrist, the mystery of iniquity. All this is true. And this is the truth. Then it must also be true that the bride church will mature and her ripeness shall be an identification with her Lord by means of the word. Hallelujah. And her head who will come to her is the mystery of godliness, which indeed is Christ. And as the false church will all cunning and diabolical power made up political force, physical force, and demons of darkness come against this true vine, the true vine with the fullness of the Spirit and the Word will do the very acts of the power that Jesus did. Then as she nears her headstone, becoming like Him through the Word. Hallelujah. So makita natin dito, it's hand in hand. Praise God. Kung paano sabi niya na dumating na doon sa full fruition in this age. Ang kapuspusan ng kaaway ay ganoon din naman ang bride, mga kapatid. Amen. Ay dumating na doon sa kapuspusan, amen, ng panahon, mga kapatid, amen. Ano? At, so you see, mga kapatid, amen, ano? Ito na yung panahon natin, hallelujah, praise God, pinapasok na tayo ng Panginoon doon sa harvest season, praise God, hallelujah, nandito tayo sa harvest time, mga kapatid, amen, at ito yung time ng maturidad, mga kapatid, amen, hallelujah. Praise God, no? You see, ito na yung time ng maturidad. Now, let me quote scripture. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 13 verse 11. Hallelujah. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 13 verse 11. Hallelujah. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I become a man, I put away childish things. Hallelujah. So you see, mga kapatid, amen, meron naman talagang season, mga kapatid, amen, dumaan na tayo doon sa season ng pagiging bata. Mga kapatid, amen, kung paano yung buhay natin nung nag-manifest tayo dito, although meron pa rin mga bata na naglalakad, maliliit sila, that's their season. Hallelujah. No? Huwag niyo silang turuan na mag-isip ng matanda. Hallelujah. Mahirap naman 7 years old, ang problema ng Pilipinas. Nagkukwentuhan kayo, mama, mababa ng ekonomiya ng Pilipinas. Hallelujah. It's napaka-awkward, mga kapatid, amen. Kung bata, mga kapatid, amen, let them speak as a child. Dahil yun yung panahon nila, yun yung season nila, mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya, I understood as a child. Praise God. Wag natin masyadong i-advance yung kaisipan ng bata, mga kapatid, amen. Let them enjoy the season of their lives, mga kapatid, amen, hallelujah. Pabayaan natin sila, maglaro sila. And that's their time, mga kapatid, amen. Hallelujah. Pero darating, whether we like it or not, no, dilipas yung time na yan, sabi niya, but when I became a man. Pero may mga tao talagang ang tumanda lang yung katawan. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Ang nag-mature lang yung katawan, pero yung isip ay nanatiling bata, mga kapatid, amen, hallelujah. You see? I hope wala naman sa atin, mga kapatid, amen, hallelujah. No, na yung paraan ng pag-iisip natin ay nag-mature yung katawan, naiwan yung isip, mga kapatid, hallelujah. But it must go hand in hand. Kung paano nagmamature yung katawan natin, mga kapatid, amen, ay dapat nag-mature din yung kaisipan natin, mga kapatid, amen, hallelujah. Praise God. Sabi niya, when I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. Hallelujah. But when I become a man, ano ang babalikan ng Panginoon? Hindi naman bata. Ang babalikan ng Panginoon, mga kapatid, amen, ay fully matured bride, mga kapatid, amen. Hallelujah. Matured, mga kapatid, amen. Hindi lamang
praise God, doon sa kalagayan ng spiritual. Praise God, hallelujah. Dapat dumating siya doon sa full maturity. Iwanan natin yung panahon. Umusad na tayo mga kapatid. Amen, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God, Kaya nga, praise God, may mga kabataan sa panahon ngayon. Di ba? Mapalad yung mga kabataan natin dito, mapalad kung yung age ninyo ay yan yung mukha ninyo. Hallelujah. Dahil may mga kabataan, mga kapatid, na praise God, na hindi sila privileged at their young age, nakikita na ko sa kalsada, nagtutulak na ng paninda, mga kapatid. Hallelujah. Ang kanyang iniintindi na ay kung paano buhayin yung kanyang mga kapatid. Hallelujah. Mga irresponsableng magulang, praise God, hallelujah. At ngayon, mga kapatid, yung anak at the young age ay kahit na edad pa lang ng 15, parang 35 na, mga kapatid. You see? Kaya nga, mga kapatid, amen, napaka-privilege natin kung meron tayong mga magulang, mga kapatid, amen, hallelujah. Praise God, Kaya ang Panginoon, at the age of 30, napagkaumalang 50 Kasi batak din yung Panginoon sa katawan, mga kapatid. Dumaan ang Panginoon sa hirap ng kanyang dinanas, mga kapatid, amen, praise God. At siya ay nagkakarpintero din, sumasama kay Joseph. Praise God, hallelujah. Kaya nung napagkamalan siyang 50, at the age of 30, mga kapatid. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, we are privileged, hallelujah, na, praise God, na maranasan ninyo, yung normal na process lang ng buhay. Amen. Dumaan kayo, nag-aral kayo, hindi kayo nagtrabaho. At the age ng, praise God, na ganito ay tama yung ginagawa, proportion lang yung responsibilidad na naiatang sa inyo. Hindi lahat, mga kapatid, ay privilege na makaranas niyan. May mga kabataan ngayon, mga kapatid, amen, mga walang mga magulang, at the young age, nag-iisip na ng isang responsibilidad ng isang magulang. You see? Kahit na bata, but they think as a man. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, amen, isang pasasalamat na meron kayong mga kabataan, meron kayong mga Kristiyanong magulang na naging responsable. Amen. Na ipinrovide sa inyo ang pangangailangan nyo at your age. Hallelujah. Praise God. So, makita natin dito. Now, sabi ni Brother Branham, sabi niya, you can't hide genuine life. You can't hide genuine life. Praise God. Hallelujah. Ayan. Sabi niya rito, you can't hide it. You can't hide genuine life. You take natural life, botany life. Hallelujah. Sabi niya, praise God. Let the sun, sabi niya rito, botany life, let the sun come warm now. Like in my country, the little seed drops off these flowers, they die. They have a funeral procession. Sabi niya, big October tears and buries them in the ground. The seed bursts, the pulp runs out. Sabi niya, just let the sun, just let the sun, the SUN, who has control of all the life of botany, and then when it begins to shine upon the ground and get into a certain temperature, no other temperature will do it. Nothing else will put that color in there but the sun. So ibig sabihin, mga kapatid, amen, ang nagmamature sa mga pananim, ang sabi ni Brother Branham, walang iba, mga kapatid, amen, kundi yung SUN. Hallelujah. Kahit na anong baon mo dun sa binhi, mga kapatid, amen, sabi niya, pag ito ay nasinagan ng araw, praise God, hallelujah, ito ay yung botany life. Sabi niya rito, yung botany life, it's a life of plant, mga kapatid, amen. Ito ay magre-response, mga kapatid, amen, doon sa liwanag na tumatama sa kanya, mga kapatid, amen. Hallelujah. At ito ay palalaguin, mga kapatid, amen, ng SUN. Hallelujah. Pag na-produce na yung tamang temperature, mga kapatid, amen, hallelujah. Praise God. Ito ay, sabi ni Brother Branham, doon sa mga daanan, may mga pagitan yan eh. Amen. Sa mga pagitan ng mga bricks, sabi niya, may tumutubo doon na mga damo, mga kapatid, amen. Amen. At yun ay natabunan ng matagal na panahon, pero nung sila ay masinagan ng araw, they respond to the sunlight, mga kapatid, amen. Then walang gagawin ang SUN, praise God,
kundi palabasin, mga kapatid. Amen. Pag natamaan ng liwanag yung binhi, ito ay lilitaw, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kahit may mga putik, kahit may mga dumi, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Now, sabi niya rito, remember, we cannot live by yesterday's light. Remember, we cannot live by yesterday's light. Hallelujah. Okay. Sabi niya, remember, we cannot live by yesterday's light. Yesterday's light is gone. It's no more. It's yesterday's light. It's only a memory. Yesterday's sunlight is only a memory or its history. We cannot live in yesterday's light no more. And the same, though it's the same sun, but each day it brings forth its strength a little stronger to ripen the grain for the harvest. Hallelujah. Now, tingnan ninyo, mga kapatid, amen, yung main harvest sa probinsya is March, something like March or April. Hallelujah. At iba yung intensity ng init sa mga buwan na yan. Hallelujah. At iba rin yung init ng October, November, December. But it's the same sun. No? Iisang araw lang ang sumikat sa kanila. Pero mga kapatid, amen, yung intensity ng init, mga kapatid, sa mga panahon ng October, November, December ay hindi ganun kainit pagdating ng buwan ng January, February, March, mga kapatid, amen. Dahil just before the harvest, mga kapatid, amen, kinakailangang immature ng todo yung binhi, mga kapatid, amen. Kaya yung buga ng liwanag, you see, yung buga ng araw, mga kapatid, amen, ay tumitindi habang lumalapit yung harvest, pinipihit ng Diyos. Amen, yung temperature ng sun, mga kapatid, amen, para mag-mature yung binhi, mga kapatid. Hallelujah. Dahil kung hindi darating yung matinding sikat ng araw, mga kapatid, amen, hindi magmamature yung binhi, mga kapatid, amen. So God has to control the temperature of the sun. Amen. Para lubusan, mga kapatid, amen, na mag-mature yung binhi, mga kapatid. Hallelujah. Para ito ay makuha niya yung laman, mga kapatid, amen. Para tumibay siya, mga kapatid, amen. Kinakailangan napataasin yung SUN. Hallelujah. Praise God. Now, anong paragraph niya? Sa paragraph 151 of the same message, sabi niya, the sun comes today, gets a little stronger. Sabi niya, it get a little stronger, until finally the wheat that's laying there, sabi niya, it got taking life. After a while, the life will come up. Then a little stronger. March, April, May, June, July, she's in the harvest then. Sabi niya, the same sun shining today in January or December, that's up there batting the snow and melting it down on that grain, bring it water. It's the same sun. But that wheat could not live in the same sunlight in June. Ang sabi ni Abraham, pag yung uri ng init sa panahon ng June, pag nilagay mo ito doon sa December, mamamatay yung binhi sa panahon na yun, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, amen, it's the same principle nung panahon ni Martin Luther, hindi niya kaya yung liwanag na tinatanggap natin ngayon, mga kapatid, amen. Sa panahon ni Wesley, hindi nila kakayanin yung liwanag na meron ang bride ngayon. Mamamatay sila, masunog sila, mga kapatid. Amen. Dahil hindi sila nakahanda, yung katawan nila, mga kapatid, amen, hindi nakahanda, mga kapatid, amen, sa revelation, sa huling panahon. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, amen, you see, na habang tumitindi, habang papalapit tayo ng harvest, iba na yung uri ng pangangaral dito. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Di ba napapansin, mga kapatid, amen, yung revelation, mga kapatid, amen, na narinig niyo every Sunday. Patindi ng patindi. Hallelujah. Dahil, kinakailangan ng mag-mature, mga kapatid. Amen, hallelujah. Praise God. Hindi na pang bata. Hindi na pang bata, mga kapatid, amen, hallelujah, kundi pinipihit na ng Panginoon, tinutulak na tayo doon, mga kapatid, amen, doon sa full maturity. Praise God, hallelujah. Kaya yung liwanag na natanggap natin, wala ka namang ibang gagawin, mga kapatid. Kung binhi ka ng Panginoon,
Hindi mo kinakailangan gumawa para mag-mature ka. Basta ibabad mo lang yung sarili mo sa liwanag ng araw. Anong gagawin mo? Meron kang germitized seed, mga kapatid. Yung seed na nasa iyo ay germitized. Ibig sabihin, may buhay yan. Wala ka na ibang gagawin. Bumabad ka lang sa liwanag. Kung ano yung lakas ng liwanag, tanggapin mo, mga kapatid. Amen. At padalaguin ka nito. Amen. Saka lang naman, hindi lalabas ang buhay sa atin kung wala talagang seed. Hallelujah. Dahil kahit 20 years ka sa loob ng church, kung walang seed dyan, walang buhay dyan, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ni Brother Branham, yung itlog ng manok saka na native at yung itlog ng cub, di ba itlog ng manok para ang liliit lang? Pero palimliman mo yun, mga kapatid, kahit gaano kalaki yung isa, walang buhay doon. Hallelujah. Pero yung itlog ng native na manok, dahil ito ay galing sa rooster ng pagsasama ng babae at lalaking manok, mga kapatid, may buhay doon, mga kapatid, amen. So it will come to a certain point, mga kapatid, amen, na magpuproduce ito ng buhay, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga hindi natin minumanufacture ang buhay ng Kristiyano. Huwag mong problemahin, mga kapatid, amen. Ang buhay ng Kristiyano, mga kapatid, amen. Praise God. Siguraduhin mo lang na may binhi, mga kapatid, amen. Pag may binhi dyan, mga kapatid, amen, all you have to do is to sit down, makinig, ibabad mo ang sarili mo sa salita, and praise God, walang gagawin yan kundi immature ka, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi niya ito, sa proving His word, sabi niya, rito, you believe we're living in the last days? You believe we're living in the last days? Okay, tama yun. You believe we're living in the last days? Lagyan mo na apostrophe doon sa W-E, apostrophe, yan. You believe we're living in the last days, sabi niya, when the Son of Man was to be manifested. When the Son of Man was to be manifested, that would be all. Hallelujah. When the Son of Man was to be manifested, when the Son of Man was to be manifested. Hallelujah. Isa pa, ayan. Sabi niya, you believe we're living in the last days? When the Son of Man was to be manifested, that would be all. The word that's gathered up to Luther, Wesley, Baptist, and all that, the Pentecostal, all gathered up to the revelation of what it's all been. The seventh angel was to open the sixth seal mystery. It's all to be gathered up in the Son of Man. His fullness of time has come to the fullness of His word to manifest the fullness of His body. That's the word. Then that's the spoken word made manifest by the word. No? So yung fullness, amen, ito ay pagsasamahin ng Panginoon. No? Yung kapuspusan ng liwanag, mga kapatid, amen. Kinakailangan ng, ito ay sinag ng Panginoon, in the fullness of the word. Amen, hallelujah. Praise God. You see? Sabi ni Brother Branham, hallelujah, dito sa message na adoption, sabi niya rito, mga kapatid, they were fully matured then. They were fully matured then, and they eat the old corn of the land. They were fully matured then, and they eat the old corn of the land. They were fully matured. Hallelujah. No? Sabi niya rito, now, they were fully matured then, and they eat the old corn of the land. Sabi niya. Okay? Now that you're not desiring the sincere milk of the gospel. Hallelujah. So it's this maturity. Hallelujah. Sabi niya, that you don't have to be bathed and patted, hallelujah, and persuaded to come to church. Now that you're fully matured Christian, you're ready to eat strong meat now. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, amen, tayo ay pinalagunan ng Panginoon. We started as a child in the kingdom of God.
Pero dumating na tayo sa certain level, mga kapatid, amen, na dapat nating iwanan na, mga kapatid, amen, yung kabataan, mga kapatid, yung papaanong mag-isip ng mga childish things. Pero ngayon, pumapasok tayo sa isang season muli ng ating spiritual life. And this is the time of maturity, mga kapatid. Sabi niya, tapos na yung panahon na tayo ay babyhin, mga kapatid, amen, sa loob ng church. Amen? Hindi sister baby yun, ha? Yung babyhin, mga kapatid, amen, na wali ka na, magsimba na tayo, mga kapatid. Praise God. Lagi ka na lang nagtatampo. Amen. Kinakailangan kang sunduin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Tapos na yun, mga kapatid. Hallelujah. You're fully matured Christian now. You're ready to eat the strong meat now. Hallelujah. Praise God. Sabi niya, tapos na, they crossed the land, sabi niya. Sabi niya rito, when they crossed over into the land, the manna ceased to fall. They were fully matured then, sabi niya. And they eat the old corn. No? Pag old corn, ibig sabihin ay may mga ngipin na, matured na, mga kapatid. Kaya nang ngumuya. Hallelujah. Sabi niya rito, praise God. I'm addressing this to you. Sabi niya rito, not to those who have just left Egypt. Sa last sentence niya, mga kapatid. Sabi niya, he said, now that you've come into this, I'm addressing this to you, not to those who left Egypt. Praise God. Not to those who are still in the journey. You see? Now, ang iglesia sa kanyang kabuuan, nandun na sa maturity. Pero, mga kapatid, meron pa rin pumapasok, meron pa rin nandoon sa Egypt, meron pa rin aalis lang sa Egypt, meron pa rin nandoon sa journey, mga kapatid. Kaya sabi ni Brother Branham, I am addressing this to you. Kanino? Doon sa nakapasok na, sa promised land. Hallelujah. Dahil alam niya, mga kapatid, amen, it's a time na mag-manifest sa atin ang maturidad, mga kapatid, amen. Habang meron bang pumapasok pa isa-isa, amen. Praise God, hallelujah. Pero sabi ni Brother Branham, sa mga nandoon na sa promised land, amen. Praise God, sabi niya, tapos na yung panahon, no? Hallelujah. So when you say promised land, yung promised land kasi, it symbolizes knowing your position. Hallelujah. Dahil doon sa promised land, dito, nung hinati ni Joshua, pinosisyon niya yung bawat tribo, mga kapatid, amen, doon sa lupain ng promised land, mga kapatid, amen. Praise God. And so when the believer reach that certain point na makapasok ka sa promised land, you will recognize your position, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Dahil magulo pag hindi mo pa alam yung position mo. Praise God. Magkaagulo tayo, mga kapatid. Praise God. Minsan yung string ng gitara, kompleto yan. Pero pag pinag-iba mo yung number 6, ginawa mong number 1. Yung number 3, ginawa mong number 2, mga kapatid. Kompleto yung elements, pero pag kinaskas mo, ang pangit ng tunog. Hallelujah. You see? I believe, mga kapatid, amen, praise God. But when you recognize the very position in the body, hallelujah, ito ay, praise God, malalagay sa ayos, amen, at lahat ay makikinabang, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga nung nangaral si Brother Branham, sabi niya, Ephesians parallel to Joshua. Now look at Ephesians chapter 5 verse 23. Nagsimula dito, mga kapatid, amen, yung scripture, Ephesians chapter 5 verse 23. Now sabi niya dito, inayos ni Paul nung sabi ni Brother Branham, Joshua is parallel Ephesians. Ang sabi niya, husband, it's positioning. Hallelujah. Nilagay niya sa ayos, amen. Yung lalaki, sabi niya, he is the head. Sa tahanan yan. Praise God, hallelujah. Siya yung head, sabi niya rito, mga kapatid, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. So nilagay niya sa tamang posisyon, amen, hindi lamang ang pagsasama ng lalaki at babae, even the relationship of Christ and the church. Kaya kung babasahin mo ito, tatalon tayo sa Ephesians chapter 6, verse 1 hanggang 4, 4 lang na verses yun. Ephesians chapter 6, mga kapatid, amen. So, sabi niya, children, amen, positioning. Obey your parents in the Lord, for this is right. Hallelujah.
So inayos niya mga kapatid, pinosisyon niya kung paano si Joshua noon, pinosisyon niya yung mga tribo, ngayon nilagay niya sa tamang responsibilidad. Pagdating sa Ephesians, nilagay niya sa tamang responsibilidad ang bawat bahagi ng tahanan. Hallelujah. Now, verse 2, ang sabi niya rito, praise God, honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. You see? Now, verse 3, ang sabi niya, that it may be well with thee and thou mayest live long on the earth. Now, sa succeeding verse, and ye fathers. And even the relationship ng ama doon sa anak, sabi niya, fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Hallelujah. Now, next verse, ang sabi niya rito, servants, be obedient to them that are your master according to the flesh, with fear and trembling in singleness of your heart, as unto Christ. Now next verse sabi niya, not with the eye service as men pleaser, but as the servant of Christ, doing the will of God from the heart. 7, hallelujah, with good will, doing service as to the Lord and not to men. Now, sabi niya, knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall be the receive of the Lord, whether he be bond or free. Hallelujah. Now last, sabi niya, and ye masters. Amen? Praise God. No, napansin ninyo mga kapatid, inayos ni Paul, amen, yung responsibilidad mula doon sa asawang lalaki kay Kristo at ang church, ang pagsasama ng babae at ng asawang lalaki, ang obligasyon ng anak, mga kapatid, sa kanyang magulang, at ang mga magulang, huwag nyo rin iprovoke ang inyong mga anak sa anger, at ang last ay, praise God, yung relationship ng master doon sa servant. Hallelujah. Kumpleto mga kapatid, amen. Dahil ang buhay naman ng Kristiyano, umiikot lang sa tatlo. Praise God. Nandun lang tayo sa bahay, nandun tayo sa church, nandun lang sa trabaho. Kaya yun lang inayos ni Paul. Sabi niya mga kapatid, amen, inayos niya yung order, yung responsibilidad. Hallelujah. Praise God. No? Kaya dahil yun lang yung iniikutan ng buhay natin. No, pag wala ka sa bahay, nandun ka sa church. Pag wala ka sa church, nandun ka sa trabaho. Hallelujah. So, you see, pinisisyon mga kapatid, amen, ng scripture. No? Kasi mahalaga yun, is a part of maturity, mga kapatid. Na ma-recognize mo yung role. Di ba? Kaya nga yung mga bata, yung mga batang babae, hindi pa nila na-recognize yung role nila pag bata pa sila. Pero when the time comes, mga kapatid, when they were fully matured, praise God, marirecognize na nila yung role nila. Needless to say, maghahawak na sila ng pinggan, maghuhugas na yan, at magluluto na mga kapatid, amen, hallelujah. Because they were matured, mga kapatid. Hallelujah. At ganyan ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Now, sabi sa Genesis chapter 1, verse 26. Hallelujah. Nabasa tayo ng scripture. Sabi niya sa Genesis chapter 1 verse 26, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. So ibig sabihin mga kapatid, amen, this is the exact image kung paano tayo nilikha ng Panginoon according to His image. Now, in this time of harvest, kinakailangan tayong bumalik. Kaya kinakailangan makabalik ang church, mga kapatid, amen, in the image, mga kapatid, amen, kung paano siyang kinreate ng Panginoon, kaninong image? In the image of God, mga kapatid. Hallelujah. Kaya ganun na lang mga kapatid, amen, ang pag-equip ng Panginoon in the fivefold ministry sa mga pangangaral na narinig ninyo kasi binabalik tayo doon sa image ng Panginoon, mga kapatid. Now, Romans chapter 8 verse 29, ang sabi niya dito, Romans chapter 8 verse 29, sabi niya, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. Hallelujah. Praise God. Sabi niya dito, for whom He did foreknow. Praise God. Hallelujah.
Sabi niya, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. So there must be a conformity. No, dapat dumating sa panahon yung pagtatalaga ng Panginoon sa atin. Hallelujah, mga kapatid, amen. Predestinate to be conformed. Amen. To the image of His Son. So ibig sabihin, kinakailangan tayong makabalik kung paano nilikha ng Panginoon. Praise God, hallelujah. Yung tao according to His image. Ay kinakailangan, amen, yung kanyang pagtatalaga, ang end purpose, mga kapatid, amen, ay makabalik din tayo, mga kapatid, amen, doon sa image kung paano tayo nilikha ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. One time, ang sabi ng mga Pariseo sa ating Panginoon, marapat ba na magbigay kay Cesar? Amen. Ang sabi ng Panginoon, praise God, humingi siya ng coin, yung Panginoon. At nung binigyan siya ng coin, dahil yung coin ay may mga mukha ng kung sinong namumuno, kagaya ng sa atin, mga kapatid, pag humawak ka ng pera, may mga litrato. At ganun din, nung humingi siya ng coin, kinuha niya, mga kapatid, amen, hallelujah, yung coin. Ang sabi ng Panginoon, kaninong image yung nakasulat doon sa coin? Yung nakadrawing sa coin. Ang sabi ng Pariseo, image of Cesar. Di ibigay nyo kay Cesar dahil image niya yan. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. At ngayon, mga kapatid, amen, tatanungin natin muli, kanino ba tayong image nilikha? We are created in the image of God. So kanino maibibigay yung buhay mo? Kay Cesar ba? Sa ating Panginoon, mga kapatid, amen, hallelujah. And this life, mga kapatid, amen, must be served, mga kapatid, amen, sa paglilingkod sa ating Panginoon because we are created not in the image of Cesar, but in the image of God, mga kapatid, amen, hallelujah. At kinakailangan yung buhay natin. Kung anong image ang kinreate ng Panginoon sa atin, doon may paglingkod. Hallelujah. So you see, at doon din naman tayo binabalik ng Panginoon, mga kapatid, amen. Doon sa image ng kanyang salita, mga kapatid, amen, hallelujah, ay binabalik tayo ng Panginoon, mga kapatid, amen. And this is the right season, no? Dahil ang Panginoon, mga kapatid, amen, sabi niya, praise God, yung image, sabi niya, He is the image of the invisible God. Ang Panginoon, mga kapatid, He is the image of the invisible God. And sabi ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Amen. Praise God. Kaya ibabalik tayo ng Panginoon, praise God, hindi yung physical na itsura ng Diyos. Amen. Dahil ang unang kalagayan ng Panginoon ay ang salita, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And in verse 14, and the Word was made flesh, mga kapatid. Kaya binabalik tayo ng Panginoon sa image niya. Sa anong image? Sa image ng kanyang salita, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. At doon tayo unti-unting dinadala ng Panginoon. Doon sa kanyang salita, mga kapatid, mag-mature tayo hanggang yung salita niya at ang buhay natin ay maging isa, mga kapatid. Amen. Praise God. No? Kaya nga, yan yung purpose. Sabi niya rito sa James chapter 3 verse 2. Hallelujah. Sabi niya, for in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is perfect man. Kasi ang maturity, being perfect, mga ibig sabihin mature. Hallelujah. And sabi ng scripture, sabi, for in many things we offend all. If any man offend not in word, praise God, the same is a perfect man. And be able to bridle the whole body. Praise God. Darating ang panahon ngayon, sa bawat pangangaral na salita ng Panginoon, sometimes we get offended. Praise God, hallelujah. Praise God. At may mga time na tayo ay na-offend ng narinig natin. Pero darating yung panahon, dahil iniwawas tayo ng panahon, mga kapatid, amen. Pag naging salita na ang buhay natin, mga kapatid, amen, you will not be offended kasi ikaw na mismo yung salita, mga kapatid, amen. Nag-a-agree na yung buhay mo at ang salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. At pag naganap yan sa buhay natin, praise God, hallelujah, ibig sabihin, praise God, we are now entering, amen, the state of being matured, mga kapatid. Dahil, praise God, nagiging lumalapat na ang buhay natin sa salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. No? You see, sa ngayon, habang niwawas tayo ng Panginoon,
habang narinig natin ang salita, mga kapatid, nakakaramdam tayo ng pagtutuwid ng Diyos. Amen. Praise God. Na-offend tayo. At huwag kayong mag-alala, hindi lang naman kayong na-offend. Praise God. Hallelujah. Maging si John the Baptist ay na-offend din. Hallelujah. Praise God. Ano? Could you imagine yung tao na nagbaptize sa ating Panginoon? Praise God. At nakita niya yung sign and the Spirit descending like a dove, ay si John the Baptist na witness niya, mga kapatid. Pero noong Panginoon ay nandoon na nagpapagaling, praise God, at si John the Baptist ay nasa kulungan. Ang sabi ni John the Baptist sa kanyang alagad, tanungin mo nga kung meron pa akong babautismuhan na pangalawa. Hallelujah. Kung siya na ba yung Messiah o meron pang hinihintay. Hallelujah. Praise God. So you see, he was offended. Praise God. Dahil ang iniisip ni John ay yung kalayaan niya marahil sa kulungan. Dahil maraming pinapagaling ang Panginoon, mga kapatid, amen, pero siya ay nandoon siya sa estado na nandoon sa kulungan. Pero ang sinabi ng Panginoon, sabihin mo doon sa kay John the Baptist, sabi niya, yung mga pilay ay nakalakad, yung mga bingi ay nakarinig, at ang ebanghelyo ay pinangaral doon sa mahihirap, mga kapatid, amen. Praise God, hallelujah. No? So makita natin dito, mga kapatid, nung marinig ito ni John, wala na siya naunawaan ni John, mga kapatid, amen, hallelujah. Dahil ang inaasikaso ng Panginoon, hindi lamang yung ang nasa isip ng Diyos ay hindi lamang yung pansamantalang kalayaan, mga kapatid, amen, kundi yung permanenteng kalayaan ng tao mula sa kasalanan, mga kapatid. Hallelujah. You see? Praise God. Pero darating ang panahon, no? Hallelujah. Praise God. Habang tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, praise God, wala naman tayong pupuntahan kundi maging kagaya ng salita, mga kapatid. Hallelujah. Dahil ito yung sakdal na kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Na dumating na yung season sa ating buhay, praise God, hallelujah, na ang buhay natin ay lumapat na ng husto doon sa buhay ng Panginoon, mga kapatid. Praise God. Minsan may mga bagay na, praise God, na minsan, mga kapatid, amen, may mga time na ang buhay natin hindi lumalapat sa salita ng Diyos. No? Pero hindi ibig sabihin natatabasan mo ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Panginoon yung standard, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hindi natin pwedeng bawasan ang salita ng Panginoon. Ito na yung standard ng Diyos. May mga panahon, mga kapatid, amen, praise God, marahil yung buhay natin, praise God, ay ang dapat maiwas ito ng Panginoon upang lubusang lumapat doon sa kanyang salita, mga kapatid. Praise God. Hindi mo kinakailangan tabasan ang salita ng Diyos para lumapat sa buhay natin. Minsan, kinakailangan natin ng pagtatabas, mga kapatid, amen, sa buhay natin para lubusang lumapat, mga kapatid. Minsan, yung mga katwiran natin ay, ito ay hindi sang-ayon sa salita ng Panginoon. Praise God. Kaya maraming mga tao, ang tinatabas nila yung salita ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Para lumapat ang buhay nila doon sa salita, mga kapatid. Pero ang Panginoon, mga kapatid, amen, praise God, ang buhay natin ang dapat lumapat doon sa salita ng Diyos, mga kapatid. At anumang sobra, praise God, gaano man kasakit, praise God, patabas natin sa ating Panginoon, mga kapatid, amen. Praise God, hayaan natin kung maluwag naman kung sa palagay natin maluwag pa sa atin yung damit, sabi sa Panginoon, i-mature mo pa ako, Panginoon. Hayaan mo na lumaki yung kamay ko, Panginoon, at kaya na magbigay, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na mag-mature yung ang spiritual life ko, Panginoon, upang magamit mo sa iyong kalalhatian. Amen. Praise God. Hallelujah. Now, let me read this statement sa Mark chapter 11, verse 12. Few more quotes and I'm going to close. Hallelujah. Mark chapter 11, verse 12. Sabi niya, on the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry. Hallelujah. And seeing a fig tree afar off, having leaves, he came, if haply he might find anything thereon.
And when he came to it, he found nothing but leaves, for the time of fig was not yet. And Jesus answered and said unto it, No man eat fruit of thee hereafter forever. And his disciples heard it. Hallelujah. So you see, we speak of the season of harvest. No? Siyempre, pag harvest time ng isang uri ng pananim, you are expecting na meron kang makukuha. Dahil ito ay season niya, mga kapatid. Kung season ng mangga, amen, natural lang na meron kang makitang mangga dahil season niya, mga kapatid. Pero one time sa buhay ng Panginoon, sabi niya, nung ang Panginoon ay magutom, sabi niya sa Mark 11 verse 13, And seeing a fig tree afar off, having leaves, lumapit ang Panginoon. If haply, no, he might find anything thereon. And when he come to it, he found nothing but leaves. For the time of figs was not yet. So ibig sabihin, hindi pa talaga panahon hindi pa season ng fig, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Nung lumapit ang Panginoon doon sa puno, may mga dahon. Hallelujah. Pero wala pang bunga, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kasi hindi pa panahon. Hallelujah. Pero sabi niya, And Jesus answered and said unto it, No man eat fruit of thee hereafter forever. Marahil lang sabi ng puno, Panginoon, di ko pa naman panahon ng bunga eh. Hallelujah. No? Kumbaga, siyempre mga kapatid, amen, it was not in season. Pero you see, and even I, mga kapatid, amen, nung binabasa ko yung scripture, praise God, hallelujah, marahil hindi pa talaga niya panahon, mga kapatid, kaya walang nakita ang Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, amen, sabi ng scripture, he might find anything thereon. If haply, he might find anything. Hindi naman sinabi na, praise God, specifically mga kapatid. Pero may hinahanap ang Panginoon doon sa puno. And if praise God, yung fig tree mga kapatid, amen, according to, praise God, sa kanyang uri mga kapatid. Sabi niya rito, may isang bago mamunga yung fig tree, sabi ng mga ilang article, mga kapatid, amen, meron tinatawag na tusk, is an Arabic term for young pigs, sabi niya rito. This usually accompany the leaves and are a sign that there will be mature, ripe fruit later in the year. A fig tree with leaves hold the promise of fruit. These young pigs that should be present with the leaves, hallelujah. Ibig sabihin, bago pala mamunga yung fig tree, sabi niya, according to sa pag-aaral, mga kapatid, amen, meron mga senyales, mga edible na bahagi, maliliit na parang bunga, pero hindi pa ito actually yung bunga, pero it can be eaten. Hallelujah. At pag nakita yon, mga kapatid, amen, ibig sabihin, mamumunga yung puno. Ibig sabihin, may kakayanan siyang magbunga. Pag nakita mo yon, pag lumabas ang dahon at nakita mo yung certain task na yon, mga kapatid, praise God, na lumitaw, pwede mo nang makain yun, praise God. At ibig sabihin, meron kakayanan na magbunga ang puno, mga kapatid, sa susunod na panahon. Kaya nung ang Panginoon lumapit dun sa puno, He is looking anything. Amen, hallelujah. At marahil, hinahanap ng Panginoon kasi sa kanyang gutom, mga kapatid, amen, alam ng Panginoon kasi hindi magkakamali ang Panginoon na hindi niya pa season, hindi pa panahon ng fig, mga kapatid. But He is looking for a sign. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Na maaari itong magbunga dahil doon lang sa butil na yun ay pwede niyo nang makain ito, mga kapatid, at maibsan yung gutom, mga kapatid. Amen. Hallelujah. And you see, praise God. Hallelujah. Pasalamat tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Dahil kahit na hindi pa lubos na nagmamanifest ang bunga natin, mga kapatid, amen, may mga hindi pa tayo kumpleto, mga kapatid, amen, ng manifestation ng fruits, mga kapatid, amen. Pero nakikita niyo yung salita sa ating puso, mga kapatid, amen. Ibig sabihin, meron tayong sign. Dahil meron gene seed. Dahil merong deposito ang Panginoon, mga kapatid, amen, hallelujah. Praise God, alam ng Diyos, mga kapatid, amen, darating ang panahon that you can manifest, mga kapatid, amen, a changed life, mga kapatid, amen, ang buhay, amen, na kaya nating ipakita ang bunga ng Espiritu, mga kapatid, amen. Hallelujah. You see, dahil
nakikita ng Panginoon yung potensyal, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya nga dahil doon sa seed ng Panginoon, nilagay sa ating mga puso, alam ng Diyos. Amen. Kaya nga yung mga nag-hybrid na mga binhi, mga kapatid, alam nila kung gaano dami yung ibubunga ng puno. Hallelujah. Yung mga nag-hybrid na mga binhi, alam nila kung gaano katagal mabubuhay yung puno. Alam nila kung gaano kalaki ito lalaki. Dahil nandun sa laboratory nila, mga kapatid. Dinesign nila yun, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At ganun din yung salita ng Panginoon, yung deposito ng Diyos na binhi sa atin, alam ng Panginoon ang full potential natin, mga kapatid. Alam ng Diyos, mga kapatid, amen, kung anong kayang ibunga ng salita niya sa ating puso, mga kapatid, amen. Alam niya na kaya natin magbunga ng pag-ibig, kaya natin magbunga ng long-suffering, joy, meekness, mga kapatid, amen, yung bunga ng Espiritu. Hindi tayo paghahanapan ng Diyos, mga kapatid, amen, nang hindi natin kayang i-produce, mga kapatid. Amen. Dahil alam ng Panginoon, dahil siya yung naglagay ng binhi sa ating puso. Siya yung dakilang engineer, mga kapatid, amen. Alam niya yung genetic ng binhi, yung potential ng kanyang binhi, mga kapatid, na nakadeposito sa ating puso, mga kapatid. Praise God. Alam niya na sa sandaling masinagan ito ng araw, kung makuha lang natin yung tamang sikat ng araw, yung tamang babad sa liwanag ng araw, mga kapatid, amen, magmamanifest yung mga bunga na ito, mga kapatid, amen, sa ating buhay. Hallelujah. So we see, we are now in the harvest season. Praise God, hallelujah. At ang Panginoon ay wala na siyang dinesire, mga kapatid, amen, hallelujah. Kundi dumating, yung panahon na ito, praise God, hallelujah, dahil ito na yung panahon na ang bride, mga kapatid, amen, ay nandoon na sa full maturity, mga kapatid, amen, hallelujah. So sana makita po natin, amen, yung kalagayan ng panahon, mga kapatid, amen, na kung papaano ang sanlibutan ay nasa kapuspusan ng kasamaan. Ang bride, mga kapatid, amen, ay patungo sa kapuspusan ng kabanalan, mga kapatid, amen, hallelujah. Nandoon patungo sa kapuspusan, mga kapatid, amen, ng salita ng Diyos, mga kapatid, amen, hallelujah. Praise God. Sana makita po natin yung bagay na yan, mga kapatid, amen, hallelujah. And I will quote some more quotes, mga kapatid, amen. At marahil di tayo wawakas, mga kapatid, amen. Hallelujah. Sabi niya rito, I believe the separating time is here now. I believe the separating time is here now. Kagaya na nabasa natin sa scripture kanina, let them both grow together, sabi ng scripture. Sabi ni Brother Branham dito sa The Angel of God, 1948, sabi niya, I believe the separating time is here now. Letting him that filthy be filthy still. Let him that holy, holy still. The hours come when God's drawing the separating line. That's right, church is near to be in the rapture. Hallelujah. Dahil wala na, mga kapatid, amen, pag naging kamukha na ang bride, amen, next dito, mga kapatid, amen, ay, praise God, ay malalaglag na ulit yung binhi, kaya hindi papayag ang Panginoon. While we are in the full maturity, ang Panginoon ay babalik upang agawin ang kanyang nobya, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi niya, ito na yung separating line. Praise God. May mga tao, mga kapatid, amen, sa panahon ngayon, alam nilang darating ang Diyos. Nararamdaman nila, mga kapatid, amen, because before the actual event, nararamdaman mo yung spirit, mga kapatid, amen, before the actual event, mga kapatid. Hallelujah. Bago dumating yung isang event, mararamdaman natin, hallelujah, yung spirit of the event, mga kapatid, amen, is always precede the actual event. Kaya nga, bago dumating yung bagong taon, nararamdaman mo yung atmosphere. Hallelujah. Nararamdaman ng tao yung mga putukan. Hallelujah. Yung mga yung atmosphere ng Christmas ay bago dumating yung 25, nakita mo yung mga dekorasyon doon sa bahay. And that the atmosphere of the event, mga kapatid. Kaya, ganoon din, mga kapatid, amen, habang papalapit ang Panginoon, praise God, nararamdaman ng tao, mga kapatid, kaya nga, hayag ito sa iglesia ng Diyos, mga kapatid, sa kanyang bride. Praise God, nararamdaman natin yung malapit ng pagdating ng Panginoon, mga kapatid, amen. Dahil, praise God, meron bang
bride na hindi niya alam, hindi niya nararamdaman yung presence ng kanyang boyfriend, mga kapatid. Alam natin, mga kapatid, amen. Alam natin. Kaya nga, mga kapatid, amen, there is a special kind of atmosphere na nararamdaman natin na malapit nang dumating ang Panginoon. At hindi lang tayong nakakaramdam niyan, maging yung mga tao sa sanlibutan, mga kapatid, amen, nararamdaman nila na malapit na rin ang pagbabalik ng Diyos. Pero, you see, kaya sabi niya, let him that filthy be filthy still. Kaya ang mga pananaw ng mga tao na makasalanan, total, darating na ang Panginoon, magpapakasama na ako. See that kind of mentality. Hallelujah. Susulitin ko na yung buhay ko. Amen, praise God. Kaya nga, yung mga masama, nagpapakasama na. Pero yung mga anak ng Diyos, habang lumalapit ang Panginoon, nagpapakalinis sila, mga kapatid. Nagpapakabanal sila sa salita ng Panginoon. Dahil alam nila, mga kapatid, amen, that the coming of the Lord is near. Parehas, nag-aayos ng buhay. Ito namang isa, nagsusulit ng kanyang buhay sa lupa. Amen. Hallelujah. So you see, mga kapatid, amen, praise God, it's the separating time. Hallelujah. Ito na yung panahon, mga kapatid, amen, hallelujah, na ginuguhitan na ng Diyos, mga kapatid, amen. Praise God. Kaya ngayon, hallelujah, praise God, marahil meron pa rin nako-convert pa isa-isa, praise God, hallelujah. Pero we are now entering into the season of harvest, mga kapatid. Anytime, maaari nang bumalik ang Panginoon, naagawin niya na ang kanyang nobya, mga kapatid. Kaya, tayo ay, pasalamat tayo sa ating Panginoon, pasalamat po kayo sa Panginoon dahil, praise God, ay yung mga salitang narinig ninyo, the quality, amen, ng pagkain na lumalabas dito, mga kapatid, amen, you are privileged, mga kapatid, amen. Hallelujah. Dahil yung sinag ng araw ay pinapasinag, mga kapatid, ng Panginoon, mga kapatid, amen, in the right temperature, mga kapatid, amen, upang mag-mature, amen. Hallelujah, ang bride, mga kapatid, amen. Praise God. Marami pong salamat sa Panginoon dahil kami man ay bahagi na nakikinabang din sa napakainam na pangangaral, mga kapatid, sa bawat gawain sa dakong ito, mga kapatid. Tumay tayong lahat. Palakpakan natin ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Shall we sing the song bago tayo manalangin? In the presence of Jehovah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. And out of situation, the tug of war at me. Hallelujah. All day long I struggle. Praise the Lord. Circumstance I need. Hallelujah. And then I come into His presence. Hallelujah.
namin na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa dakilang liwanag mo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa presence mo, O God. Hallelujah. Sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. That presence, O God, hallelujah, na minsan, Panginoon, nung maiwan ni Aaron ang kanyang tungkod, Panginoon, doon sa kabanal-banalang dako. Nung balikan niya ito, Panginoon, isang tungkod na tuyo na marahil, Panginoon, hallelujah, wala nang buhay. Subalit nung balikan niya, Panginoon, ito ay namulaklak, ito ay nagbunga, Panginoon, hallelujah. Nang wala sa panahon. Dahil nandoon sa dakilang presensya mo, Lord. Dahil ang dakilang presensya mo, Panginoon, hindi kikilala ng panahon, Lord, hallelujah. Sa sandaling kami ay, Panginoon, tamaan ng liwanag, Lord, hallelujah. Mababago ang buhay namin, Panginoon, hallelujah. Meron magaganap sa amin, Panginoon. Hallelujah. Oh God. Lord, sa iyong dakilang liwanag, Lord. Panginoon, ang lahat ay ng aming pangamba ay napapawi. Oh God, hallelujah. Lahat ng aming takot ay nawawala, Panginoon. Hallelujah. Lord, dalhin mo kami, Panginoon, sa iyong liwanag ng iyong salita, Panginoon. Dahil ito rin naman ang lubusan, Panginoon, na magdadala sa amin patungo doon sa maturidad, Lord. Hallelujah. Dalhin mo kami, Panginoon, hallelujah, sa lubusang pagkakilala sa aming bahagi, Panginoon, sa iyong katawan, Panginoon. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Nagpapasalamat po kami sa dakilang pribilehyo, oh God, hallelujah, na kami ay makinabang, Panginoon, sa bawat gawain, sa bawat pangaral, Lord, hallelujah. Hayaan mo na tumagos, Panginoon, ang sinag ng iyong salita sa aming puso, Panginoon, hallelujah. At anumang marahil, gaano man kung meron man, Panginoon, na tumatakip, Panginoon, Lord, hallelujah, hayaan mo na butasin ito, Panginoon, ng yung liwanag ng yung salita, Panginoon. Upang sa ganon, Panginoon, Lord, patuloy na lumago, Panginoon, ang salita mo sa aming buhay. Hindi lamang, Panginoon, na lumago, kundi ito ay magpakitaan ng bunga, kakitaan ng pagmamahal, Panginoon. Pagmamalasakit, Panginoon, sa bawat isa. Lord, dahil, Panginoon, hindi naman dahon ang i-harvest, Lord, kundi ang bunga, Panginoon, hallelujah. Kaya, oh God, hallelujah, hayaan mo, Panginoon, na ang bunga ng Espiritu, oh God, sa tulong mo rin, Lord, ng pag-ibig, ang long-suffering, Panginoon, ang meekness, ang kagalakan, Panginoon, Lord, ay lubusan na mahayag, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Lord, hallelujah. May mga kahinaan ng bawat isa, Panginoon, pero hayaan mo na ang dakilang pagmamahal, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, Lord, na mamayani, Lord, sa lahat ng mga pagkukulang namin, Panginoon. Hallelujah. Sa panahon ngayon, Panginoon, Lord, hallelujah. Alam po namin na wala kaming dakilang sandata, kundi ang pagmamahal sa bawat isa, Panginoon. Dahil yun din naman ang sinabi mo, love one another. Oh God, hallelujah. At alam namin, Panginoon, hallelujah, Lord, na Panginoon, na dadalhin kami nito, Panginoon, sa lubusan na maturidad, Panginoon, hallelujah. Pagpalain mo ang bawat isa, ang mga kapatid ko, Panginoon, na patuloy na nakikibalikat sa gawain sa dakong ito, Panginoon. Talus mo, O Lord, ang kung gaano ang pakinabang ng iyong mga anak, hindi lamang sa dakong ito, maging sa iba't ibang dako, Panginoon, hallelujah, na naaabot, Panginoon, ng streaming, O God. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat elders, Lord, hallelujah, ang bawat kananayan, Panginoon, ang mga kabataan, Panginoon, hallelujah,
Bagyang ginagamit mo sa likod ng mga technical, Lord, upang dumaloy ng mainam, Panginoon, ang mga gawain, hallelujah, sa bawat pagkakataon, O God. Lord, marami pong salamat, Panginoon, hallelujah. At patuloy po kaming nagpapasakop, patuloy po kami, Panginoon, na nagbabalik sa iyo, Lord, hallelujah, ng mga pasasalamat namin, Panginoon.